Jeff! Jeff! Po, naghihilig ka na naman, walang kinabukasang tamad. Jeff, nasaan ang asawa mo? Jeff! Po, ano po yan, Itay? Ano nangyayari dyan sa asawa mo? Kahapon, maghapon ko siyang hinintay sa bukid. Pero hindi siya dumating. Gigisingin ko po ba, Itay? Wag na. Manong, gising na, tanghali na. Ano ka ba naman, di ka na ba magtatrabaho? Hoy, istorbo ka, nagme-meditate ako. Anong nagme-meditate? Kaalis lang ni Itay, sabi niya hintayin kaya sa bukid. Yan mo siyang maghintay. Matutulog ka na lang ba maghapon? Hindi ka ba nahihiyang? Ano naman ang dapat kong iiyak? Wala naman akong iyak. Nadaya ako dahil sa pagpapakasal sa'yo. Ano bang naibigay mo sa akin? Wala. Sino ba ang may kasalanan? Oo, sige, kasalanan ko na. Dahil nagmadali akong nagpakasal sa'yo. Gusto ko na ng diborsyo. Diborsyo? Oo, diborsyo. Mo sa paring nagpakasal sa atin. Ikaw na ang magsabi sa kanya. Ako? Ako ba ang may gusto ng diborsyo? Sige, pupuntahan ko ang pari ngayon din. Putang ina, walang makain dito. Naghihilig ka na naman, walang kinabukasang tamad. Apo! Manong, anong nangyayari sa'yo? Apo ko sa talampakan. Halika rito. Lumapit ka. Sino? Ano? Kinukulam yata ang asawa ko. Kung sino ka mang impacto ka, umalis ka riyan. Ako ang spirito ng iyong ninunong si Parahulo. Ang iyong kanununuang puno. Naintindihan mo? Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Nagkataong ang may-ari ng katawang ito'y dumalaw sa ikapitong langit. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon at pinasok ang katawang ito. Patawarin ninyo ako, kanununuan. Patawarin ninyo ang inyong mahangal na apo. Maari po bang itanong kung bakit kayo naparito? Kaya ako naparito'y dahil sa pagmamahal sa iyo. Aking apo sa talampakan, madalas kang marinig ang iyong mga daing. Totoo po, kanununuan. Ito pong mga nakaraang araw ay napakalungkot ng aking buhay. Dahil ang pinagkaloob ko sa akin ng tadala ay isang asawang ibang-iba sa ibang lalaki. Wala po siyang hanap buhay, ayaw po niyang magtrabaho. Tulog lang po ng tulog. Ha 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 ha! Ano? Kung dumalaw pala siya sa langit, ay inaakala ninyong natutulog lamang siya? Ay, nagpapatunay iyan na talagang napakatanga ninyong mga tao. Napakatanga mo! Ang ibig po ninyong sabihin, di siya talagang tamad, kanununuan. Pinag-aaralan niya ang mga hiwaga ng mundong hindi nakikita. Naiintindihan mo ba? Kung nais ka sa kanyang inaasal, ay dahil tanga ka. Dahil hindi mo siya naiintindihan. Iyan ang tinawag na walang katurungan. Pagkainis, naiintindihan mo ba? Naintindihan ko na po, kanununuan. At hindi ka na magre-reklamo uli. Hindi na po, kanununuan. Kung gayoy, aalis na ako. Pero, Ano po iyon, kanununuan? may isa ka pang katangahan. Katangahan? Oo. Anong klaseng pagbati ang ibinigay mo sa iyong kanununuan? Paalisin mo na lamang ba ako ng gutom? Patawarin po ninyo ako, kanununuan. Nakalimutan ko po. Ano po ba ang iyong gustong kainin? Pulang dugo na may kahalong puting dugo. Pulang dugo na may kahalong puting dugo? Ano kaya iyon? Itlog, tanga. Itlog ng manok. Pero wala po akong itlog ngayon dito. Ikaw, wala. Pero ang itay mo'y mayaman. Marami siyang itlog. Opo, kanununuan. Ikukuha ko po kayo ng itlog. 3 itlog. Huwag kukulangin.
Opo, kanununuan. Ito na po, kanununuan. Magaling, magaling. Salamat. Ngayon, ay kailangan na akong umalis. Ipagdarasal kita. Sumagana nawa ang buhay mo at huwag ka sanang malasim. Tulog pa rin siya. Isingin mo siya. Kailangan nating malaman ang katotohanan kung sino talaga siya. Manong, gising! Manong! Ano ba naman ni Jem? Palagi mo na ba lang akong iniistorbo? Naririto si Itay. Ano bang kailangan niya? Nagme-meditate ako. Hindi kabayan. Hindi kita pinapapunta sa bukid. Kakagaling ko lang dun. Kabayan. Ano po yun, Itay? Matagal na rin kitang naging manugang, hindi ba? Hindi ko na po matandaan kung gaano katagal, Itay. Magkakalating taon na, kabayan. Ganoon po ba? Halos magkakalating taon na. Pero hanggang ngayon, di pa rin kita lubos kilala. Hindi niyo ako kilala. Hindi. Naman ninyo ako makikilala. Hindi ba kabayan ang pangalan ko? Hindi ang iyong pangalan. Pero kung sino talaga, ikaw. Ang ibig ninyong sabihin ay hindi pa rin ninyo akong kilala. Nais ninyong malaman kung taga saan talaga ako. Hindi yun, kabayan. Hindi yun ang nais kong itanong sa iyo. Hindi ko pinoproblema kung saan ka nanggaling. Ako iyang anak ko. Ikaw, lahat tayo'y galing kay Allah na siyang lumikha sa ating lahat. Hindi ba yan ang sinabi ko sa harap ng paring nagkasal sa inyong anak? Kung hindi yun, ano ba talaga ang gusto ninyong itanong sa akin? Ganito yun. Kabayan, para sa ibang tao riyan ay hindi maganda ang iyong inasal. Sabi nila ay tamad na araw. Ako naman, oo, inaamin kong madalas din akong magduda. Nakikisama rin ako sa iba at paminsan-minsay natatawag din kitang. Sa loob-loob ko ay baka naman hindi totoo ang bintang namin sa iyo. Ngayon, para luminaw ang lahat at hindi na kami magduda tungkol sa tunay mong pagkatao. Mahirap po pong ipaliwanag, Itay. Bakit naman? Mahina ang mga ulo ninyo. Hindi ninyo maintindihan. Sa katunayan, paulit-ulit ko nang sinasabi rito sa asawa ko na nagme-meditate ako. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan. Naiintindihan ko na asawa ko. Sinungaling! Totoo naman kong asawa, naiintindihan ko na. Na akong bulahin. Paano mo naman ako biglang maintindihan na nanaginip ka ba? Ganito yun, kabayan. Kani-kanina lang ay dumalaw si Ninunong Parahulo dito. Ninunong si Parahulo ay lagi kong dinadalaw ang kanyang libingan. Niliwanagan niya ang lahat. Sabi niya, ang pagtulog mo daw ay hindi karaniwang pagtulog. Ikaw daw ay nag-aaral ng mga hiwaga ng mundong hindi nakikita. Sabi niya yon? Oo, sinabi niya. Ang taksil na parahulong iyon. Bakit niya ipinaalam sa inyo iyon nang wala akong pahintulot? Nangako siya, walang ibang masasabihin. Sandali lang, kabayan. Si Ninunong Parahulo, nununuan ko. Hindi siya basta-bastang ninuno. Alam ko po iyon. Pero kahit na sino pa yan siya, makikita niya, tuturuan ko siya ng leksyon. Oh, kabayan. Nandyan na yan. Alam na rin lang namin ang sasabihin mo na ang lahat. Sige na, naman. Bakit po ba? Gusto ninyong malaman ang lahat?
nagan tayo. Kabayan, masama ang hindi nagkakaunawaan. O sige na, nga. May nagsabi na rin lamang ay ikukwento ko na sa inyo ang lahat. Pero ang gusto ko ay lilihim ninyo. Oo, ililihim namin. Pero bago ko sabihin ang lahat, sumumpa muna kayo. Susumpa? Sumumpa kayo sa ngalan ni Allah. Susumpa ba kayo? O sige na nga, kabayan, paano ba ginagawa yan? Inyong kanang kamay. Ngayon, sabihin ninyo ang mga salitang ito. Sa ngalan ni Allah ay pananatilihin kong lihim ang tunay na pagkatao ni kabayan. Pananatilihin kong lihim ang tunay na pagkatao ni kabayan. Makinig kayo. Itong nakaraang 2 buwan ay madalas kami magkita ni Propetang Hidir. Propetang Hidir? Ay, Pero sabi ng pari, nakatira ito sa ilalim ng tubig. totoo, sa ilalim ng tubig na siya nakatira. Pero nitong nakaraang 2 buwan ay madalas kaming dalawin. Dinalaw ka? O, nilalapitan niya ako habang nakaupo ako sa tabing ilog o habang nakatulog ako rito. Sa mga pagkakataong iyon, nagiging guro ko siya at nakikinig ako sa kanyang mga kuro-kuro tungkol sa ating mundo ngayon. At anong sinabi niya? Na masama ang lagay ng mundo ngayon. Wala nang initindindi ang tao kundi ang kanyang sarili. Nawalan na tayo ng pagtiwala sa ating mga sarili, ng ating mga pinuno. Pero pinagkatiwala sa akin ni Propeta Gidir ang pagpapakita sa mundo bagong landas. Iyan ang ikalawang lihim. Hindi ko yan masasabi sa iyo ngayon. Sayang. At hindi mo maaaring sabihin sa amin ngayon. Pero tama na iyang alam namin na lagi mong nakakausap si Propetang Hidir. Ngayon, alam na namin. Naiintindihan ko na kung sino ka talaga. Jem, simula ngayon, huwag mo nang babastusin ang asawa mo. Hindi na po, Itay. Lagi ko na po siyang igagalang. Siguradong hindi pa kumakain. Pumunta ka sa bahay ko at kumuha ng makakain. Papunta na naman ba kayo sa bukid? Hindi, sa bahay ng pare. Ano? Sa bahay ng pari? Oo, doon ang sabi niya. Aba, ang anak ng tarantado. Bakit, Manong? Siguradong ipagsasabi niya ang lihim ko, Ijep. Pero sinumpaan siyang hindi niya sasabihin kahit kanino. Totoo, pero kilala ko ang itay mong iyan. Ay wala na akong magagawa. Kung ikukuha mo ako ng pagkain, lumakad ka na. Papunta muna ako sa ilog. Jim, nasaan ang asawa mo? Nagpunta po sa ilog kagalang-galang na pari. May narinig ako kung anong tungkol sa kanya. Ano po yun? Madalas daw niyang makausap si Propetang Hidir. Sino pong may sabi? Ang itay mo. Ba, di po yun kagalang-galang na pari. Hindi po niya dapat ikwento yun. Bakit naman niya ililihim? Pero ayaw pong ipaalam ng asawa ko ang tungkol sa mga bagay na ito. Ano ka mo? Ayaw na ipaalam ng asawa mo kahit kanino. Wala tandaan niya na hindi siya karaniwang tao. Kagalang-galang na pari. Mapalad kayong naririto sa amin. Kapagkat kayo ang unang makakatiim ng tubig na ito. Ano ka mo, kabayan? Wala na pong tanong-tanong. Inumin nyo yun. Bakit ang baho? Tanong mo sa iyong sarili kung saan nanggaling ang baho. Ang ibig mong sabihin na ako ang mabaho. Gago! Tanong ka ng tanong. Salamat po, kabayan. Salamat po at binigyan niyo ako ng tubig. Sulong na! Ibahagi mo sa iba ang lahat ng nangyari dito. Opo, kabayan. Sasabihin ko po. Pakinggan mo ako, Ijem. Kumuha ka ng isang palanggana at punuin mo ito ng tubig na galing sa ilog. Pero ano? Ang akala ko ayaw mong ipaalam sa iba. Noon iyon. Paman ako magpunta sa ilog, hindi na bawal.